Tungo tayo sa mga balitang consumer at kalakalan. Libo-libo ang mawawala ng trabaho sakaling isabatas ang panukalang 100 pisong minimum wage hike. Sabi ng Confederation of Wearable Exporters of the Philippines, nasa 20,000 Pilipino ang nanganganib na mawala ng trabaho. Kung titignan kasi, mahigit 23,000 tao na ang natanggal sa manufacturing noong nakaraang taon. Kasunod yun ang 2 minimum wage adjustments mula taong 2022 at 2023. Bukod sa tanggalan sa trabaho, dagdag na problema raw ito para sa manufacturing sector, partikular na sa export industry. Bukod sa pandemya, malaking dagok din daw sa kanila ang gera sa Ukraine pati na sa Gaza. Lumobo raw kasi ang kanilang gastusin sa logistics kaya't lumiit ang mga order ng kanilang investor. Nanawagan naman ngayon ng grupo na magpatupad ng 2-year moratorium sa pagpapatupad ng aumento sa mga sweldo. Yan nga ay para makabangon ulit ang industriya at maiwasan ang tanggalan sa trabaho. Pinag-aaralan naman ng Land Transportation Office o LTO ang mandatory registration ng light electric vehicles katulad ng e-bike. Maaring i-require din daw ang mga driver nito na kumuha ng lisensya kung idadaan ang mga ito sa pampublikong kalsada. Kasunod yan ang pagpasa ng Metro Manila Council at MMDA ng mga regulasyon para sa e-bike at e-trike sa national roads. Aminado ang LTO na posibleng mahirap itong maipatupad. Pero maganda raw ito pero mandato raw ng ahensya na tiyaking ligtas sa mga kalsada. Bukod sa registration at lisensya, pinaalala ng LTO na hindi dapat pinapayagan ang mga menor de edad na magmaneho ng mga ito. Makikipagtulungan naman ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa National Grid Corporation of the Philippines para sa National Fiber Backbone Project. Layo ng proyekto na mapabilis ang paglatag ng fiber optic cable at wireless technology sa bansa para mapaganda at mapalawak ang internet sa Pilipinas. Target na makumpleto yan sa taong 2026. Sa Phase 1, nakapaglatag na ng 26 na node mula Lawag sa Ilocos Norte hanggang Quezon City gamit ang dark fiber ng NGCP. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.